Sa nakaraang 3 taon, alam mo namang nalubog sa digmaan ng Israel sa iba't ibang larangan. Pero ang West Bank ay bihirang mapag-usapan sa publiko. Pinalakas ng IDF ang presensya nila sa mga teritoryo. Ngunit isang bagong tuklas ng mga puwersang panseguridad ang gumulat sa mga otoridad, kahit hindi naman ito dapat ikagulat. Isang lagusan na planong gamitin ng mga terorista mula West Bank papuntang Jerusalem. Si Matthias Inbar ng I-24 News English ay pinayagang makapasok kasama ang hukbo at dinadala niya tayo roon. Dumating kami sa nayon ng Azaria, sakay ng isang sasakyan na pagmamay-ari ng pulisya sa hangganan. Nasa labas kami ng Jerusalem, malapit mismo sa lugar ng Maale Adumim. Kfar Zaim, Kfar Zaria. Ilang metro lang ang layo ng harang pansiguridad sa amin, kaya ang pasukan ng tunnel ay nasa ilalim mismo namin. Hindi handa ang mga opisyal ng matuklasan ang malalim na tunnel malapit sa bakod pansiguridad na itinayo noong dekada 2000 para pigilan ang sunod-sunod na suicide bombing noong ikalawang intifada. Ito ang bakod pansiguridad. Mga 70 metro mula rito ay may pasukan ng tunnel. Tama, mga 70 metro ang layo mula harang hanggang tunnel na may habang 20 hanggang 40 metro. Natuklasan namin ito sa unang yugto ng konstruksyon. Naglakad kami ng ilang dosenang metro bago namin naintindihan ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Kaya dito mismo sa ilalim natin may tunnel. Oh, ito ay isang tunnel. Naintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Siyempre, ibig sabihin nito, kailangan nating palakasin ang pakiramdam ng seguridad ng publiko. Lubos naming naunawaan na isang napakaseryosong insidente ang hinaharap natin dito. Ito mismo ang pasukan ng lagusang ito. Ang kauna-unahang natuklasan ng mga pulis sa pagitan ng Judea at Samaria at ng kabisera. Jerusalem. Sa simula, nais ng mga pulis na isecure ang lugar upang matiyak na walang agarang panganib. Napakanipis ng pasukan. Mababa ang mga kisame. May malaking butas sa likod natin. Ang bidyong ito ay kinunan ng mga unang opisyal na nakadiskubre ng estruktura. Mga lungga na inukit direkta sa bato. Sa loob, natagpuan nila ang mga dust mask, 12-12 ng bote ng tubig, at mga pansamantalang hagdang inukit mismo sa bato. Walang oras ang mga responsabale para alisin ang gamit nila. Mula rito, nahati ang lagusan sa dalawang hiwalay na daanan na magkaibang landas at nagpatuloy hanggang sa naharang namin. Dito nagtatapos ang lagusan o mas tama, natuklasan ito sa tamang panahon. Ito ang unang lagusan na nakita ng ating perwersa malapit sa security barrier. Tuloy ang paglilinis namin sa paligid ng Jerusalem malapit sa barrier para matukoy kung may iba pang lagusan dito. Sino kaya ang may kagagawan nito? Patuloy ang investigasyon at bukas ang awtoridad sa lahat ng posibilidad, mula kriminal na motibo hanggang terorismo. Hindi namin inaalis ang anumang posibilidad. Maaring ito ay simpleng krimen o may kaugnayan sa terorismo. Sa huli, nakita namin ang lagusang ginagawa pa lang, halos tumagos na sa ilalim ng security barrier papuntang Israel. Huwag tayong matakot, nandito tayo para protektahan ang mga sibilyan. Sa isang banda, tayo ang pananggalang ng Jerusalem na nagbabantay sa palibot ng kabisera. Ang simpleng katotohanan na natuklasan natin ang lagusang ito sa tamang oras ay nagbabago ng ating tactical na pamamaraan sa rehiyon. Kaya lalabas na tayo mula sa lagusang ito. Ang mga pulis ay kumikilos sa pag-aakalang may iba pa na may mas marami pang mga lagusan sa buong reyon. Pero kaya nga sila nandito para tiyakin at siguraduhin ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Israel. Pagkatapos masiguro ang lagusan, tinawag ang mga unit ng forensic police sa lugar para suriin ang pinangyarihan at buiin ang kasaysayan nito. Isang sinaon ng yungib ng libingan malapit sa Azayim checkpoint ang lugar. Natuklasan naming may mga bagong aktibidad doon na dati wala. Hindi na muna namin madadetalye dahil ongoing ang investigasyon, pero kumpirmado ang pagkakakumpiska ng mga kasangkapan. Parehong manual at dekuryente. Kaya Hindi ito tungkol sa mabibigat na makinarya, kundi mga tradisyonal na kasangkapan, kaya matagal at masusi ang operasyon. Kumpleto sila sa gamit para sa matagalang pananatili sa ilalim ng lupa, kaya bihira silang umaakyat sa ibabaw. Hindi tiyak kung gaano katagal ang paghuhukay, pero ayon sa natuklasan,
maaaring ilang linggo o buwan ang tinagal nito. Ngayon malinaw na ang banta ng mga lagusan ay dagdag na panganib na hindi na dapat baliwalain kasabay ng pagpasok ng iligal na manggagawa. Matatag ang pulisya sa hangganan. Dahil sa 24/7 na deployment, natuklasan nila ang lagusan sa tamang oras.